Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yahoy! Yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio. Habang hinintay natin siya mga kaibigan. Ayan, 11:03 na ho ng umaga. Siyempre, ngayon po ay 7 ng, am I right? 7 ng Agosto, siyempre, 2020. Oh, yeah. Ayan, 2025. At, naku, baka ano yan, si Sir, no? Mag-zoom. Antabayanan nyo lang po, guys, yung ating mga partner dyan sa CA. Yan. Baka mag-zoom bigla si attorney, di natin alam. But anyway, mga kaibigan, no, alam naman po natin, katatapos lang po ng, ginabi ako sa kakapanood ng hearing kahapon sa Senado. At, irespeto, ayan na. Okay. Yes, yes, yo! 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 Okay, magandang umaga po. Pasensya na kayo. May pinakulam yata ako Uy, grabe ka naman. ng mga taga-house kasi ito, paston ako. Hindi ako makalakad na inatake ako ng gout kaya mabagal ang lakad ko kanina pa. Ayan, kaya pala. Oo, anyway, babati muna ako. Magandang umaga po. Ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal. Pogi na, macho pa nga, Oh, yeah. Topacio. Buwabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Oh, yeah. Yan, at siyempre. Ako po si Juvie de Guzman. Oo. Siyempre. Alam nyo, attorney, umaasa naman ako darating dahil sabi mo nga kahapon. Nagtaka lang ako. Yan. Hirap Yung akong- pala, ang hirap lumakad. Ang no? hirap kumilos, hindi lang lumakad, magbihis. Magbihis. Mahirap naman kung pupunta ako rito walang salawal, ano? Oo nga Iskandalo naman. naman. Sabagay, hindi kita, kalahating katawan lang. Oo nga. Dapat pala nakakarsunsilyo na lang akong pumunta rito, no? yeah. Hindi naman halata, no? Pero attorney ha. Kaya napakahalay sa elevator, nakakarsunsilyo ka bago nakamerkana ka, no? Okay. Isanay naman sila sa'yo kasi artista ka naman, di ba? Pag Oo. mga artista daw okay lang yan. Anyway, kahapon ay makasaysayan, ha? Yes, opo. Oo, sapagkat ang Senado ay nag-convene, sinunod nila. Actually, I'm beginning to see Senator Escudero in an entirely new light, very diplomatic, very politic, very judicious ang kanyang pagtrato doon sa potensyal na krisis kung saan may mga ilan sa kanyang mga kasamahan na gustong suwayin yung order ng Korte Suprema Opo. na immediately executory. Ayan. At siyempre, nung nakita nila na walang suporta, di ba nung una, gusto Oo. nila, ba hindi? Bakit tayo susunod? Oo. We are the sole. We are the sole authority Yes. to conduct impeachment proceedings. Ba't panghihimasukan ng Ayan. Korte Suprema? Di ba ganun ang kanilang Ang dali na tono? yan. Di ba? Oo, Dati, tono. Siguro, sinabi pa ni Soto noon, ito hindi talaga ako makaget over dun sa sinabi ni Tito Soto. Alam nyo, maraming mga bagay na hindi ako makaget over sa mga sinasabi ng ibang senador. Yes. Yung pwede daw nilang hindi sundin ang Korte Suprema sa ang planeta, pwede yon. O, kasi sabi nila, panghihimasok daw yon. Hindi po. Hindi yon panghihimasok. Yan ay pag ginagampanan lamang ng Korte Suprema ang kanilang katungkulan. Okay. Ayan. Again, para sa mga hindi nakakaintindi,
At iyot-iyon na rin. Hindi, Iyot-iyon. 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 Yan. Iyon Yun at iyon, di ba? Pagka in-abbreviate mo, Pag iyot-iyon. mabilis kasi parang iba iyot dating. iyon ang sinasabi na argumento ng overreach, Okay. etc. Tama. Di ba? Ganito yan. Oo, tama po. May separation of powers. Okay. May independence ang bawat departamento. 3 departamento yan. Again, political science 101 na naman ito. Yeah. Kanya-kanyang departamento yan. May executive, nagpapatupad ng batas. Umpisa natin sa legislature. Kaya nga legislature ang una Yes. sa ating konstitusyon. Article 6 ang legislature. Ang legislature ay gagawa ng batas. Okay. Walang pwedeng pumigil sa lehislatura kung anong gagawin niyang batas. Okay. Ang executive ay ipapatupad ang batas. Walang makapagpipigil sa executive na magpatupad ng batas. Ang judiciary ay sasabihin kung anong ibig sabihin noong batas. Ayun. So, okay. So, yan ang separation of powers. In line with the separation of powers is the concept of checks and balances. Ayun. Okay. Di ba sinasabi nila, separate but co-equal. Ayun. Hindi pwedeng manaig ang executive sa legislature, hindi pwedeng manaig ang Supreme Court, ang judiciary sa kahit sino. Separate but equal. Anong ibig sabihin ng separate but equal? Within their own sphere. Doon sa kanilang lugar, teritoryo, kung baka sa kuwan, kanya-kanyang teritoryo yan. Yes, Parang, di ba? Parang, iyon tundo, kanyang Cavite, Di ba may pelikulang gano'n, di ba? Opo. Iyon tundo, kanyang Cavite. Iyo ang tondo, akin ang Cavite. Oo. Ayun. Hindi, kanya ang Cavite. Kanya, Cavite. Hindi, kasi, Sige. anyway, parang Okay. third person ang nagsasalita. Opo. Iyo ang tundo, kanya ang Cavite. Ayun. Si FPJ yun At okay. saka yung tatay ni Bong, si Ramon Revilla. Revilla Sr. Oo, si Yes. Senior, Opo. okay. Yun yung pelikula nila. Anyway, ngunit may konsepto ng checks and balances. Ano yun? Yung para hindi nga manaig, para maging equal ang lahat, okay, ay may checks and balances. Ano yung checks and balances? Kapag nagmalabis ang lehislatura sa paggawa ng batas, pagpalpak, pwedeng, number 1, i-veto ng presidente. Ayun, yun yung part. Number 2, kung yung batas ay unconstitutional, yun ay ipapatupad pa rin siyempre ng presidente. Wala naman siyang kapangyarihan para mag-declare na unconstitutional ang batas. Sino magsasabi na unconstitutional ang isang gawain ng legislature? Ang Korte Suprema. Ayan, okay. Okay. Anong check sa executive? Di ba? Number 1, impeachment. Yun, yung ginawa kay Sara. Okay. Number 2, budget. Ang naggagawa ng budget ay legislature. It has the power of the purse. Pag sinabi ng presidente, kailangan ko ng 1 bilyon para sa proyektong ito, pwedeng sabihin ng legislature, oops, 800 million lang. Ayun. Okay. Kaya, yung National Expenditure Program, yung NEP, sinasubmit ng presidente sa legislature, panukala lang ngayon. Ang legislature na magsasabing, ito pwede, ito hindi pwede, ito liitan, ito lakihan. Opo. Okay. Yun ang check. Ano naman ang check sa judiciary ng legislature? Impeachment din. Number 1. Number 2, budget din. Although may fiscal independence ang judiciary, tinitignan din kung tama. Ayun. Oo. Anong check ng executive sa judiciary? COA, kung tama yung ginagawang expenditure. Para wag lang lumabis. Ayun. Ano ang power ng legislature sa check and balance? Isa lamang. Hindi siya humahawak ng budget. So, hindi niya pwedeng bawasan yung budget ng Ng kabila. kabila, ng
Pangulo. Opo. Hindi niya pwede habang ginagawa ang batas Opo. ng legislature. Halimbawa, nagdidebate. Mhm. Ako may panukalang batas na lahat ng pangit ay doble ang tax. Hindi mo pa pwedeng questionin yun habang yun ay nasa loob ng legislature. Opo. Hindi, sinasabi ko na extreme example para obvious. Yeah. Sige. Unconstitutional yun eh. Obviously. Yes. O lahat ng pangit. Ha? O anong batayan nyo ng pangit? O lahat ng kamukha ni Laila de Lima ay mas malaki ang tax. Okay? Okay. Aha. Habang nagdidebate yon, habang yun ay first reading, second reading, third reading, hindi nyo pwedeng pigilan yon. Okay. Hindi kayo pwedeng pumunta sa Korte Suprema, uy, may nilulutong batas doon sa legislature na ganito, unconstitutional. Hindi pa batas. Ah. Hindi nyo siya pwedeng pigilin kahit anong sabihin nila roon. Dinala sa presidente para pirmahan. Pigilin nyo. Huwag nyo padala sa presidente. Hindi pa rin pwede. Ah. Pinirmahan ng presidente, naging batas. Pwede nyo nang questionin ngayon kasi tapos na yung trabaho ng legislature. Batas na, applicable na sa lahat. Kahit sinong mamamayan pwedeng sabihin, unconstitutional yung batas na yan. Ipabaliwala mo. Oh. Yan. Okay, ganun din. Yan po ang power ng judicial review. Ayun. Nagmula yan sa Amerika. Opo. Ang American Constitution kasi walang nakalagay na yung katulad ng Section 1, Article 8 ng Constitution natin. Walang nakalagay doon. So, noong 1800s, hindi klaro na may power of judicial review ang Korte Suprema ng Amerika. Ayun. Doon lamang sa kasong Marbury versus Madison, kay Chief Justice John Marshall ang ponente. Yeah. Sinabi niya, kasi ang storya noon, merong inappoint ang Pangulo ng Amerika. Yes. Yung secretary niya ng Interior ayaw i-issue yung appointment papers. Sabi ni Marbury, uy, mandamos, dapat i-issue nung secretary kasi inappoint na ako ng presidente. Ayun. Kinwestiyon, bakit ka pupunta sa korte para ipa-issue sa akin? Anong power ng korte? Kasi doon nag-i-evolve pa lang ang batas. Sinabi doon sa Marbury versus Madison, it is emphatically the duty of the court to say what the law is. Doon na-establish yung doctrine ng judicial review. Ayun. Okay. Dinala yon dito sa Pilipinas. Yung noong 1935 Constitution, 1973 Constitution. Okay. Recognized na may power, ngunit mayroon pang doctrine of political question. Okay. Ano yung doctrine of political question? Merong mga bagay na hindi mo pwedeng pasukan Okay. na desisyon either ng presidente o ng legislature. Okay. Yan ay political that pertains to the very essence of the duties of the president. Parang yun nga. Halimbawa, ang presidente ay nag-executive clemency. Hanggang ngayon, sa humble opinion ko, hindi pa rin pwedeng panghimasukan yun. Kasi that is plenary. Plenary hindi na buo ha, hindi yung plenary in the sense na, halimbawa, ang Senate, kompleto. That power is plenary, ibig sabihin exclusive within the executive, yung executive clemency. Pag may pinardon yan, hindi mo pwedeng panghimasukan yan. Okay. Pero halos lahat na. Yun may doctrine ng political question, di ba? Ginamit kasi yun, you have to look at the historical experience. Every time na may ginagawa si Pangulong Marcos Sr. at kine-question sa Korte Suprema, sasabihin ng Korte Suprema, may doktrina na political question, hindi namin pwedeng panghimasukan. Okay. Anong ginawa noong natanggal si Pangulong Marcos at nagkaroon ng Constitutional Commission
Constitutional Commission. Sabi nila, nire-review nila yung powers ng judiciary. Di ba, totally new yung constitution natin. Yes, From a yes. modified parliamentary system na bumalik sa presidential na, di ba, tinanggal yung unicameral. Di ba dati, batasang pambansa lang, isa lang ang legislature natin, ginawang 2 houses. Okay. Ni-review yun, pinalitan yung powers na wala yung prime minister, di ba? Ni-revise din yung sa Korte Suprema. Sinabi nila, ano bang dapat na power ng Korte Suprema? May nagsabi, dapat palawakin natin ang power ng Korte Suprema. Bakit? Kasi laging yung political question, ayaw mag-decide ng Supreme Court. Minsan, nang-aabuso na yung executive o yung legislature, ayaw pa rin kumilos ng Supreme Court. Di ba? Kasi, lagi nilang i-invoke, oops, hindi namin pwedeng panghimasukan niya kasi may doctrine of political question. Laging may hindrance pala. Oo, lagi may hindrance. Sabi nila, hindi pwede yan. Dapat ang Supreme Court ay lumakas para yung mga pang-aabuso ng executive at ng legislature ay mapigilan niya. Pinalakas nila, nilagay nila ngayon yung expanded judicial power ng Supreme Court. Okay. Sinabi nila, bagamat may political question pa, committed na yung definition ng political question. Nilagay nila doon sa Constitution, yung gumawa mismo, yung 50 in-appoint ni Cory Aquino. Hindi po hinalal yan, ha? Hindi katulad ng Constitutional Commission na gumawa ng 35 Constitution at 73 Constitution. Halal yan, ng mga delegado yan. Ito, appointed lang ito ni Cory. Sabi nila, gawin natin that ilagay natin sa Constitution para very clear na judicial power includes the duty. Naging katungkulan para hindi pwedeng sabihin ng Supreme Court, hands off kami. Hindi pwede duty. Hindi lang hindi lang optional. Duty. Duty talaga. It is the duty of the court to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department or instrumentality of the government. Kayo po ang nagpalawak niyan. Yung mga dilawan. Kasi nga, based on historical experience, nagagalit sila pag yung Supreme Court ayaw kumilos. Kaya binilawakan nila. Ngayong kumilos kasi may abuso. Ba't nagagalit kayo? At sila rin ang original noon. Oo! Iyan ang power ng Supreme Court. Hindi nang himasok. Yung sinasabi ng iba na hindi nag-aral ng batas, again, hindi ko nilalait ang hindi nag-aral ng batas. Kaya lang may mga bagay na hindi nyo maintindihan talaga. Oo. Sasabihin, hindi. Separation of powers, pero may judicial review. Ang judicial review ay applicable sa any legislative or executive act. In exercising the power of judicial review, hindi po lumalabag sa konstitusyon ang Korte Suprema. Tinutupad niya yung katungkulan niya na ibinigay ng konstitusyon para siya ang maging final arbiter whether or not ang ginawa ng executive o ng legislature ay may grave abuse. Anong resulta pag may grave abuse? It means there is lack of jurisdiction. Ang dali namang intindihin. Bakit nagagalit kayo sa Supreme Court? Magalit kayo doon sa mga gumawa ng Supreme Court. Na ganoon ang kalawak, ang poder ngayon. At tama naman as recent events will show, kung walang ganyang power ng Supreme Court, di nag-abuso ng legislature. Kita niyo yung mga shortcut. Ngayon, eto sinasabi ng iba. Katulad ni Heydarian. Bakit daw hindi siya pwedeng magbigay ng opinion sa points of law? Nakakausap daw niya mga legal luminaries. Wow. Oo, kaya qualify daw siya. Pero teka muna. Ako, araw-araw halos may kausap akong doktor. Yung best friend ko, doktor Nagtatawagan kami ng kwento-kwento. Minsan, nagkikwento kami tungkol sa mga kaso niya. Yung kaso sa operating room. May nakakausap akong architect. Pag may pinapagawa ko sa bahay ko, may kausap akong arkitekto. Pag nasisira yung sasakyan ko, may kausap akong mekaniko. Pero hindi ako pwede manggamot. Araw-araw may kausap akong doktor.
kinakausap ko, arkitekto, nag-google ako ng mga design. Pero wag mo akong paggawa ng plano ng bahay. Hindi kita magagawa ng bahay. Ayun. Palagi kong kausap mekaniko. Pero wag mo akong paggawa ng kotse mo. Hindi ko magagawa. Correct. Kung pupunta ka kay Monico, di ba? Yes. Kilala mo si Monico? Kasama ni Oo. Minika. Oo, Ay, minikaniko ni Monico ang makina ng minika ni Monica. Oo, di ba? Galing naman. Oo. Oo. So, Ibig sabihin, hindi porket kausap mo, Alam mo na. alam mo na. Sinasabi ko nga ulitin-ulit, yang isang paragraph sa konstitusyon, Aha. sabihin mo mga 30 words, 20 words, Opo. 2 semester po naming pinag-aralan yan at 30 taon naming ginagamit yan. Pinag-aaralan namin yung mga decided cases. So do not go there, katulad ni Rizon Tiveros, do not go there, sasabihin mo, binigay sa iyo ng staff mo, Rule 39 ng Rules of Court, hindi pwedeng ipatupad ang desisyon without a motion. Ginawa mong ejectment court yung Supreme Court. Immediately executory na nga, kailangan pa ng motion. Oo nga. Nagtaka ako Excusable kung si Bam, si Risa magaganon. Ang hindi excusable, eto, nahilo ako, siguro mga 20 minutes akong hilo. Opo. Tumayo ba naman si Kiko Panghilinan doon, sinabi, bakit daw kung gusto ng Korte Suprema na pigilin ang Senado na ituloy yung trial, dapat daw nag-issue ng injunction? Anong injunction pinagsasabi niya? Unang-una, certiorari yun. Ayun. Pangalawa, nakalagay na nga immediately executory. Oo nga po. Ano bang kailangan mong injunction? Sinopla tuloy siya ni Chis Escudero. Opo. Sabi, well, there is nothing to enjoin. We have no jurisdiction. Oh, ibig sabihin, okay yon kung si Risa o si Tito Soto o si Bam ang hindi nakaintindi. Pero si Kiko Panghilinan, abogado, Ayun. ano Hindi siya sinasabi ko? updated. Not all lawyers are created equal. Hindi niya, pero sobra namang kengko yun. Tama. Over naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun ka-ignorante sa principles of law. Immediately executory, bakit kailangan ng injunction? Haller! Baka yun ang advisor ni Senator Soto. Yun nga, sasabihin. Unahan mo lang ako eh. Sorry. Sorry. Yun lang yung pumasok Palagay ko yung legal luminary na nagsabi sa kanya, pwede mong i-disregard Oo nga. yung desisyon ng Korte Suprema. Diyos ko po, Magkamag-anak yan eh. Parang magkamag-anak. Kiko, at talaga naman, alam mo, ito, sabihin yung harsh ako, mayabang ako. Pero, Diyos ko po, Kiko, Ganun ang kung dating hindi mo nun. na pangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Dapat si Injunction? Sharon- Really? Sharon na lang. Really? Really? Alam mo, nakikinig ako, nasa Century Hotel ako. Naka-earpods ako Na-shock ka. para hindi ako makaabala. Opo. Nung sinabi ni Kiko Soto, ano? Ha? Really? Nagulat yung mga tao. Sabi, sorry po ha. Hindi ko talaga mapigil. Anyway, Kayo lang naman, attorney na talaga nakaintindi nag-iskandalo ako. Talaga hindi ako... Ha? Awa lang ako Injunction! Anyway, magbabalik po tayo dyan sa ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Yo, Topacio. Pagkatapos sa mga komensyon ng sa Libertos, matrasas paalalahan po dyan sa in-news, fresh breaking news, at yung kung ano na pagkatsurba nating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3. Yeba! WIC News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Malaking Indian company interesadong mamuhunan sa mga malalaking infra projects ng Marcos administration. Detalye mula ka Patrol 13, Gilbert Perdez. Habang nasa kanyang state visit sa India, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng GMR Group, isang kilalang infrastructure company sa India. Sa nasabing pulong, nagpahayag ang GMR Group ng kanilang interes na tumulong sa Build Better More program ng pamahalaan, partikular sa mga proyektong may kaugnayan sa paliparan at enerhiya. Isa raw sa mga binabantayang proyekto ng GMR ay ang Sangli Airport kung saan nais nilang mamuhunan. Interesado rin daw silang lumahok sa nalalapit na bidding para sa mga regional airport na bubuksan ngayong taon. Maliban naman sa mga paliparan, pinag-aaralan din ng kumpanya ang posibilidad na makibahagi sa iba pang malalaking infra projects sa Pilipinas. At positibo naman si Pangulong Marcos sa naging pag-uusap na magkabilang panig na maaarihan niyang magbukas ng mas maraming oportunidad
para sa ekonomiya ng Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Pardes para sa himpilang may totolas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Impeachment case laban kay VP Sara nasa libingan o burial ground na umano ng Senado. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Burial ground o libingan ang pinaglagyan ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa naging pasya na ito'y i-archive. Itiniyak ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero kahit pinatay at inilibing, pwede pa rin daw itong buhayin ng Supreme Court sa pamamagitan ng pagbaligtad sa naunang desisyon nito. Ayon kay Cayetano, ang problema sa motion to table ni Minority Leader Tito Soto, ibig sabihin nito isang tabi muna at buhay pang impeachment. Mas angkop pa niya ang archive dahil immediately executory ang nilabas na ruling ng Korte Suprema. Sinabi naman ni Senate President Pro Tem Regine Go Estrada, tapos na ang usapin at patay na ang impeachment case na kanilang ini-archive dahil idiniklaro ng Korte Suprema na wala silang jurisdiction sa kaso. Sinabi naman ni Senator Luis Ontiveros na Senado ang pumatay sa articles of impeachment laban kay VP Sara. Nagpaalala si Ontiveros na darating ang magkakatulan sila ng kasaysayan. Gate na Senadora, hindi dapat ini-archive ang kaso at hindi muna dapat nagpasya ang Senado dahil hindi pa pinal ang ruling ng Supreme Court at may nakasampal dito pa ng motion reconsideration ang Kamara. May dalawang kasong anong binaligtad na Supreme Court ang sariling ruling tapos ang mga motion for reconsideration. Balikan na lang po natin mamaya ang kabuuan ng report ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Samantala sa iba pang balita, sikat na beauty products manufacturer, footwear company, mga CPA at iba pa sinampahan ng tax evasion complaint sa DOJ. Live report mula kay Patrol 24, June Samson. Kuyang June. Kuyang Daryl, umabot sa 23 reklamong tax evasion complaint ang ihain ngayon ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice laban sa 23 korporasyon, 56 na corporate officers at 17 certified public accountants dahil sa paggamit umano ng mga ghost receipts. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagit Jr. na umaabot sa 1.41 billion pesos ang nawawalang buwis dahil sa mga kahina-hinalang transaksyon gamit ang mga peking resibo ng mga kumpanya. Kabilang sa mga sinampahan ng kaso ay ang Ever Bilena Cosmetics Incorporated at CHG Global Incorporated o mas kilala bilang Balance. Kasama rin sa mga kumpanyang sinasuhan ngayon bukod sa inihain ng nakaraang mga buwan ay ang Reddington Corporation, Deca Rich Super Trade Incorporated, Build Force Trading Incorporated at Crazy Kitchen Food Trade Corporation. Tiniyak naman ng BIR na hindi sila titigil sa pagtugi sa mga kumpanyang gumagamit ng mga ghost receipts o yung mga peking resibo na nais makaiwas sa pagbabayad ng buwis. Patrol 24, June Samson, para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sio Tomasio sa oras na Alas 11:34 ng umaga. Ito pa si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. At ako naman si Miss Juvie de Guzman. At syempre naman po, syempre, sa ating pagbabalik ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinabagat to! Ayan, sorry nag-landslide. Well, anyway, mga kaibigan, pagbati po pinapaabot natin sa mga competitor. Sabi nga po, be careful with the last one. They might wanna see you do well, but they surely don't wanna see you better than them. Ayan, paalala lang po yan. At syempre, attorney, ito po'y babatiin lang natin dahil ito po'y lagi talagang nakatutok sa Yes Yes Show Topacio. Oo Si naman. Josephine Salvador
Okay lang na nakatutok lagi. Huwag lang tayo tututukan ng barel. Ay, oo. Actually. Opo naman. Ayan, Rosario Medical Center. Mabuhay po kayo ng Guagua, Pampanga. Salamat po. Si Secretary Erica ng RMC. Thank you, Beth Pineda, Robert Zafra and family. Of course, si Michael Jolinda De Laura, Attorney Rante. Hi, sir. McNeil, yan. Salamat po. Jose Fuster Jr. ng CSAT Foundation. Miss Irene Roberts, thank you. Eric Baldecantos. Si Senator, yes, salamat. Huwag na yan. Si Attorney Batas Mauricio, hello daw po sa Ay, inyo. kaibigan natin yan. Nasaan yan? I-guess natin isang beses yan. Yeah, bukas. Uy, kaibigan ko yan, si Ayan, Mel opo, Mauricio. Mel Oo. Mauricio. Oo, magaling Ang na asawa abogado ni- rin yan. Asawa ni Judge Oo, Mauricio. ni Judge. Hi. Oo, napakaganda ng asawa niyan. Oo. Sana magkita kami ulit. Namimiss ko na siya. Buti yes nakakausap mo, Mel. Yes po, lagi Kita natin. tayo. Kasama natin yan sa Magkwento-kwento. Rotary Club of Oh, yes, Intramuros. yes. Oo, yes. Oo. Pero Sige, ano lang sige, ako sige. dun, Oo, maganda yan, saling maganda pusa. yan. Alam niyo naman, wala tayong Oo. pera. Maganda saling yan. pusa lang. Maganda yan. Nakita kayo ni Mel. Oo. Opo. At hello din kay Jigs Magpantayang family, Randy Duardo. Hi, Sir Randy. Rolly Durana and family, Veronica Estrada Lim and JJ, Hildo Barsubia, June Carlos ng San Juan at Carmen Alfad. Yan, mabuhay po kayong lahat. Back to you, sir. Yan, ito yung ating mga YouTubers naman sa ating website ba yun? Channel pala, I'm sorry. Channel. Sa ating channel. Ating Aliw channel ba to? channel. Hindi, isang tenor. Aliw Channel 213. Ito. Yan. Yes. Si Loida Dabuet. Yan. Hi. Cheche Moro, shout out daw. Onis House of Love, congrats po sa Rule of Law. Yan. Florito Avelino, attorney, hindi umubra ang taga One Ball University versus Marcoleta. Kayo naman, no. Paano namang uubra yun? Sabi ko nga, kung yun ang argumento niya, sasabihin pa niyang unanimous error yung desisyon, doon siya mag-argue sa Korte Suprema. Ba't hindi siya mag-intervene parang si Sedanya? Opo. Para lalo siyang mukhang katawa-tawa. Pero attorney, kinakanta mo yan. Ibig sabihin, fan ka nila. Hindi, syempre naman, pagdating doon. Ng school bukol. Hindi, separable naman yan Yeah. Oo, Joke actually, bilib ako dyan kay Tito Soto, yung pag-handle niya ron sa Farmally. Ewan ko kung ba't biglang naging ganito pagdating dito. Pero kay Vic Soto naman, hanga ako, ginawa niya yung very ambitious project, yung The Opo. Kingdom. So, yan. Okay, thank you, sir. Si Jim Pareb, hindi daw legal luminaries, baka daw legal mercenaries. Yan. Hello po. Edma Graciosa Vlog, ganado sila Soto de Lima magsabi, Hi. mali dahil ini-interview daw. Yan, si Ayun na. Florito Avelino. Aha. Yan, Jason Capispisan, Gerald Calzado, nandito. Hello. Lynn Tasis, Jesus Manuel, God bless po sa inyong dalawa. Ay, salamat Yan. po. Oy, nakita daw niya yung billboard natin sa Guagua. Ay, thank you. Buti lang hindi nilipad nung video. Pinalitan mo Kinalipan na natin, Opo. kinapalan na natin yan, ano? Opo, Ginawa na kinapalan natin na. para Pinalitan na po nila. Ginaya na natin sa mga pagmumukha ng ibang congressman. Pang heavy Makapal na, duty- makapal na. heavy duty, makapal na. Makapal na, oo. Yan. Sila. Oo. Josul Felix, ubos na Yes. tissue kahapon sa house. Ganon. Kaya pala hindi ako makabili ng tissue kahapon, ano? Naubos? Eddie sa Rabosing, UP graduate ba Hi. itong si Kiko? At classmate daw sila ni Chis eh. Oh. Baka si Chis masipag umattend. Pero iba na si Sir Kiko, meron na siyang make operations ang puti, may design. Oo. Parang gusto ko yun. Ganun ba? Gayahin natin. Gaya na. Alam, baka magaya tayo sa argumento, patay tayo niyan. Ay, sorry. Mel Lavarias, Hi. Observer, yan. Hello JDC, po. Legal Hi. Mercenaries daw. Alina, Attorney Ferdy, Ma'am Juby daw, Mabuhay- Mrs. Reed, mabuhay from po. California, Hi. Lindin Marcelino, Hello po. Bicol Region, Caraecho Music, yan. Yahoy. Doon sa ibang stasyon, puro papuri doon sa libang senador. Gusto nila eh. Chody, kaya dito na kayo makinig. kayo dito, naman ang sa totoo pupurihin lang namin. tayo. Chody Villanueva. Yahoy. Okay, Jimmy Opo. Bautista, Joylyn Suarez from Laguna. Ito namang si Jimmy Bautista pala, buongiorno, fratello Ferdi, e sorella Lu Juvi, watching from Bologna, Italy. Grazie, Wow. grazie molto. Ang galing naman yan. No? Yan, yung fratello Ferdi brother, Sorelio is brother. sister. Yan. Ayun. Maria Rezabeth Logan, magandang tanghali kay Bonji. Ano ba yan? Oo. Hello po. Okay. Empoy, ayaw nila sundin ang desisyon ng SC. Yun. Mamadra, good morning po. Check and balance lang po. Tama naman, oh. Ernesto po. Camacho. Yan. Hi. Ay, mali daw yung date na nailagay nyo. But August 6 daw ito.
sa YouTube natin. Ayan, Oo, August sino 7 na po bang ngayon. admin ito? Oo. Mali daw yung date. Liquidation by receipt, si Virus, pag nakikita ko itsura, naalala ko agad yung tent at tarpaulin. Ba yan? Oo. Okay, sino pa bang nandito? Ha? Ito. Si Elvin Ramos from Vienna, Austria, Anya Finish. Yan. Opo. Masaya ang tulog daw niya kagabi dahil sa desisyon sa Senado. Nestor Pineda, Joe Valencia, Alfie Almario, Michael Remulta. Nakaabot daw siya ng live from Sanya City, China. Yes. Yan. Si Jel Casado pa is watching from Tambalolong, Crocs Country. Yay! Yeah. Revoli Honor, good morning din po. Hello po. Joniel BS, hello daw po from Attorney Jonathan Sarte. Everyday kang inaabang. Thank you, Panyero. Hi. Jumps Vlogs, watching from Hong Kong. Wow. Yan, oo. Sabi ni Dior, kinokorek niya si Risa, the Supreme Court has never reversed a unanimous unbanked decision. Yung sinasabi daw ni Risa ay 6-5. Ibig sabihin, isang boto lang. Ang tawag doon sa isang boto na either yun ang magpapanalo o magpapatalo ay swing vote. Yun po ay may swing vote. Ito walang swing vote. Yes. Kung may isa man o dalawang bumaliktad, walay pa rin. Oo. Final Watching from Edmonton, Canada, si Lynn Antipuesto, Luz Piminta, Liabe, Hong Kong. Yan. Leonard Brosas, pak-shoutout daw kay Leon Guerrero. Leon Guerrero! Hindi, si Lito Lapid ang sinasabi niya. Ay! Oo. Walang kahirap-hirap daw. 6 seconds. Yes, diba? agad. Oo, diba? Magaling. Kabuenas, JRP Official, Southwest England, Lawrence Ani. Hi. Yeah. Attorney Sir Ferdy, Daog na Taser. Hindi kaya ako minura nito. Ano ba ibig sabihin mo? Ano? Donski Marikit, good morning. Ayan. Iyak ang mga kumakalaban sa Supreme Court. Yan, Duterte Pinay Loyal, Beijing, China, Nilda. Yan. Ayan. Narinig daw niya kay Tito Sen ang paghinga, galit, humihingal kahapon. Ulysses Ramos. Easy lang, Tito Sen, ha? Baka ma-atake ka sa puso. Huwag naman. Hindi, mabait yan. Oo. As a person, ha? Elvin Ramos, kukunti na lang kontrabida sa Senado. Dumami kasi, di ba, 18-5 yung vote to remand. Ito, naging 19-4-1. As usual, alanganin si Ping. Yeah. Alanganin yung boto. Oo nga naman. Boods. Yan. Nandito rin. Ang dami ngayon, ha? Homer Gerd, Amerigon Arbaan, Indonesia, Cherry Polintan, Selma Tariman, Maruf Versosa, Pops Marlon TV, Joel Sarmiento, yan. Nabuhay daw ang ghost, Senator Lapid, ano ba yan? Conrad Halipio, good morning. GGC watching from Toronto, Gilbert and Marie Mohicans, watching from Sulu, Black Gory official vlog, New Zealand sa Auckland. Josephine Angeles from Japan, Neris Obiche. Yan. Itong si Pop, ito, nasabi na natin, Wildflower Forest, Tokyo, Revoli Nerve, nasabi na natin, Cream. Hindi na natin mababanggit si Rise and Vlog, si JPMT, wag na natin. Si Renato Limbaga, wag na rin natin banggitin ito. Oo, yan. Si Arlo Gutierrez, wag na rin natin banggitin. At ang huling hindi mababanggit ay si Arthur. Yan, syempre, si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas. Nandito si Ryan Ang, Ramil Oliveros, mga abogado natin, si Raulito Paras, si Roma Valdez, si Rui Rondain, yan, si Boss Willie Fernandez. Nandito, palaging nakikinig po yan. At syempre, si William Gatchalian, si Willie Keng, si Alex Cruz, si Louie Gamboa, yan, si Direk Paolo Bertola. Paolo Bertola. Italiano yan. Okay. Si Willie Keng, nabanggit na natin. Andrew Tan. Okay. Si Alex Cruz ng VinFast. Jeric and Jerry Chua ng NDP. Yan. Thank you all for watching. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes Yo Topacio. Ating oras alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3. Yeva! Yeva mga kasama, nagbabalik ang Yes Yo Topacio.
Tomasio, ating oras Alas 11:47 ng umaga. Ito po si Atty. Ferdy Tomasio. At Miss Juvie Guzman. Opo, at Hi. ito ang sasabihin ko ha. Ito ang problema kung bakit lahat na lamang ay ginawa ng House. Kaya binabati ko sa Korte Suprema, pinipressure, pati yung PhilConsa ni Speaker na siya yung Pangulo ay nagawa ng statement. Co-opted na yung PhilConsa, wag kayo makinig dyan. Yan ha, yung mga lawyers groups dyan, may mga links yan, yung naglabas na naman yung PBA, hindi yung basketball ha. Opo. O yung Philippine Bar Association, the country's oldest bar association na voluntary, ano. O naglabas, mga co-opted yan ng mga vested interest na laban kay Sara Duterte. Wag Yung mga nyo gumaganon, ganyan. paano yun? Oo. Yan, yung UP, yan dapat yan. Yan yung walang PBA, yung Pangulo niyan, taga-UP yan Kasama dun sa grupo na laging kontra sa mga Duterte. Huwag niyong pakikinggan yan, puro bias yan. Mabuti nga, kahit late at kahit hindi ganun katindi ang sinasabi ay naglabas ng pahayag ang IBP. Buti naman nagkaroon ng silbi ang IBP finally at long last. Na sinabing dapat sundin ang Korte Suprema. Yun. Hindi option yon. Ayun. At eto ang dahilan, Ma'am Jubes, kung bakit natataranta sila. Bakit Sapagkat po? baka bagamat sinabi ng ating Korte Suprema na pwede naman kayo mag-file ulit next year, February Yes. 6, mark the date. Kasi mahihirapan na sila. Opo. Bakit? Unang-una, i-analyze natin ang political situation. In 2026, di ba, June Yes. 2028 matatapos ang termino ni Pangulong Marcos. Opo. Lame duck na si Pangulong Marcos. Yan. And therefore, yung pinsan niya na speaker, magiging lame duck na rin yun. Kahit gusto pa niyang Oo. Number two, magstay. di ba, susustain yan. Okay. Alam mo naman dyan sa Kongreso, ang kalakaran dyan sa House. Ano? Opo. Okay. Oo, mag-i-stay yan hanggang 2028. Maniwala ka. Wala namang problema dyan. Ang Oo. tibay. Pero, eto kasi yung pangsuhol nila ay binantayan na. Nandyan na si Ping Lacson. Ayun. Although, sabi natin, medyo hindi siya nanindigan, nag-abstain siya. Pagdating naman sa pondo ng taong bayan, bilib din ako dyan kay Senator Ping. Never yan kumuha kasi ng pork barrel. Yes. Oo, never. We have to give credit where credit is due. Yan. Sabi niya, teka muna, yung mga insertion nyo, babantayan namin yan ni Senator Sherwin Gatchalian. Hindi na kayo makakalusot kasi sabi niya, yung mga suspicious, hindi mga suspicious persons, yung mga kahina-hinalang mga items sa budget na 6.793 trillion na spending plan. Titingnan natin yan mabuti. At ang isa sa mga gagawin nila, bukod sa babantayan nila, ay ipapublish ni Sherwin Gatchalian That's good. internet ang budget para kahit sinong Tumingin. pangkaraniwang mamamayan ay matignan nila Opo. at mabusisi nila to. Yan. May pangit na mangyayari dyan, you know why? Ano? Yung Kongreso, lalabas na hindi sila honest. Hindi, bago nag-privilege speech, narinig mo ba yung privilege speech ni Congressman Ungab kung saan dinedenounce niya yung mga insertion. Then, in-expose na ni Toby Chanco na Opo. bakit daw pagka-approve ng GAA sa second reading, Binawi. may mga blanco, then may isang small group lang na nag-fill up ng blanks. Ayun. Kaya pinapa-approve sa kanila, hindi daw pwede yun. Ayun. At mismong si President Marcos na nagsabing hindi na pwede yan. Pagtapos na. Oo. Ang tagal uminit ng ulo niya, no? Oo. Mag-aapat na taon. Weak leader talaga. Pero at least, may pressure na sa publiko na Opo. nasusuklam na doon sa ginawang insertions ng 2025 na yun nga yung si Attorney Vic Rodriguez ay nagdemanda sa Supreme Court. Opo. Doon sa constitutionality ng insertion, nagdemanda kami ng criminal case sa Ombudsman. Opo. Kami ni na Speaker Alvarez, di ba? Ni na Jimmy Bondoc, yan. Nagkakaroon na ng consciousness, ng awareness ang taong bayan na hindi tama yan. Correct. Pagka ganyan, baka marami ng matang
nakatingin. Hindi na sila Nakabantay. makalagay ng mga insertions na ginagawa nilang pansuhol Ayun. sa mga pipirma. Baka mahirapan na silang magpapirma. Ayun na. Okay. Plus, Mabubuking eh. 2026. Sige. Opo. Nag-iba na ang komposisyon ng Senado. At sa nakita nyo, mas marami na roon ang sumusunod sa rule of law, Yun. sa rule of evidence, Opo. sa common sense, at maganda ang pamamalakad ni Senate President Cheese Escudero. Yun, that's Kaya good. lang naman gusto nilang impeachment yan. Hindi naman para sa transparency. Binobola nyo pa kami. De Lima, Ontiveros, Tama. Kiko Panghilinan, Bam Aquino. Gusto nyo kasi well-publicized. Highly publicized ang impeachment. May mga sasabihin kayo roon na wala namang katotohanan pero maririnig. Yun. All you want is a bully pulpit. All you want is a platform to spread your lies and Ayun. disinformation. Yun lang naman ang gusto nyo eh. Bago marami kayong kakamping media, ikakalat yan. Sisirain nyo lang ang pangalan ni Sara Duterte. Alam naman natin yan eh. Hindi nyo na maloloko kami ngayon. Marami ng gising ngayon. That's true. It's a wonder nga kung bakit napakatagal na tayong naloko nitong sina Kiko, sina Bam, sina Risa. O, di ba? Ibig sabihin, kumikilos na ang nasa itaas. Oo naman. Oo, yan. Lalo. Yan, nandiyan na si Senator Marcoleta na ngayon. Marami, may libang abogado dyan who will hold the fort pagdating sa legality. Kasi ang gagawin niyang, gagamitin nila yung playbook na ginawa nila kay Chief Justice Corona na puro kasinungalingan. Kawawa Pero po, yung bank account ni Corona, halimbawa, magdi-deposit siya ngayon ng 100,000. Magwi-withdraw siya ng 100,000, magdi-deposit siya ulit. Apo. Total nila yung deposit withdrawal, sasabihin lang 20 million. Hindi naman ganon. Pag deposit withdraw, hindi naman ganon. Ina-aggregate nila kasi galingan. Bago i-headline nila sa mga dyaryong kaalyado nila. Pino mo ba naman, akala mo malaki, CJ earned 21 million in 10 years. Wow. 2.1 million lang yun, akala mo lang. Malaki. Chief Justice ka, 2 million in 1 year. Ano yun? Bago sila, kalaki-laki nilang kurakot nila. Bago sasabihin nila, ito, legitimate, 2 million a year. Kasalanan? Ano yung 2 million a year? Anyway, bilang pagbubunyi sa paglilibing ng impeachment, ng articles of impeachment sa Eternal Gardens, ay meron po tayong panauhin na magdudulot sa atin ng awit. So, ikaw na magpakilala. Yes, ipakilala ho natin muli ang regular guest natin to sing a song for all of us, Miss Silvana Garcia. Hi, Sylvie. Hi po, Attorney Tapasio, Mommy Bulat, and Miss Juvie. Hello po. Ano bang aawitin mo ngayon? Jump by Blackpink. So, habang kumakanta ka niyan, tumatalon-talong ka. Ganun. Di Sige. Okay, sige. Without further ado, Miss Silvana Garcia, ladies and gentlemen. I'm not that easy to tame. You should see me under these lights. All my tears turn to ice. That's the sweetest escape. Every time the feeling kicks in, I might stay through the night. Bet you get it now. Rock that to the night. 착각하지만 너가 놓은 건지. Whoa, think you're gonna die. Guess we're going back. You know I walk it, I talk it. 눈 감고 하나 둘 셋. So come on with me, I'll take you high. That prima donna spice up your life. You know I got the shit that you like. So come on with me, run up, jump, yo. Watch me running up the place. I'm already stunting and my girls are on the way. Yo, watch me open up the place. Wanna see you bumping, baby, bouncing to the bass. Are you not entertained? I ain't gonna explain. I'm with all of my sisters, got them going insane, yeah. You know we on the mission, all gas, no brakes, yeah. Breaking out of this system, breaking out of this cage, yeah. Bet you get it now, ain't that tonight? 순간 잊지마 누가 놓은 건지. Whoa, think you're running that. Guess we're going back, you know I walk it, I talk it. 눈 감고 하나 둘 셋. So come up with me, I'll take you high.
That prima donna spice up your life. You know I got that shit that you like. So come out with me, run up, jump, yo. Watch me running up the place. I'm already stunting and my girls are on the way. Yo, watch me running up the place. Wanna see you bouncing, baby, bouncing to the bass. Blackpink in your area. Twa, jump. Alright. Galing ha. May Korean ba yung mga sinasabi mo kanina? Hindi kaya tayo minumura nito? Hindi naman. Okay. Anyway, sa notang yan mga kasama ay magbibigay daan na po tayo sa susunod na programang Balitang Bayan Ano pala ni Drew Nasino. Sigurado ka ba si Drew Nasino? Wala nakalagay ha? Yes, sigurado ko dyan. Nasaan? Permanent ko yan Hintayin natin. Paano ko si Ma'am Juday? O si Jean Patrolio? O, yan, hindi natin alam. basahin Ayan mo. na. Ayan na. Wala Next program. Drew yan. Drew Nasino. Yan, Balitang Bayan. Ang pinapado na mga kasama. Drew Nasino. Eto si Tony Ferdy, Mr. Sex Appeal. Tomasyo, nakatulog yata si Jacqueline ha? At ako naman si Miss Juvie de Guzman. Eto po, at nagigiman po kami ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan. At hindi mo sa iyong kaisipan na huwag makiki. Apel! 1, 2,